Part 13. Nakasakay na si Hadriana sa company car na maghahatid sa kanya sa mansyon ng boss niyang Herodes. Nagulat talaga siya nang makitang tumatawag ito. Aaminin naman niya na sobrang namiss niya to. Pero ang walang ya, imbis mga musta, puro tanong sinalubong sa kanya, parang ewan. Ay nako, wala pa ring pinagbago. Akala niya sa pagkawala nito ng isang linggo ay may mabuting espiritu ang sumanib dito. Pero wala. Nandito na po tayo, ma'am. Kalabit sa kanya ni Kuya Jaime. Kanina pa yata sila nakahinto at dahil naglalakbay ang kanyang isipan ay hindi niya ito napansin. Napilitan tuloy siyang kalabitin nito. Nakakahiya. Opo, salamat po kuya. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan. Hihintayin niyo po ba ako? Tanong niya pagkababa. Hindi na po ma'am. Sabi rin kasi ni Mr. Villaflor na iwanan ko na raw po kayo rito. Magalang nitong sagot. Napatango na lang siya at pinaalis na ito. Ano na naman kayang ipapagawa ng lalaking yun? Nakabukas naman ang napakalaking pintuan na tila aabutin ng 10 taon ang maglilinis nito. Charot lang. Hahakbang pa lang niya ang mga paa papasok nang bumungad sa kanya ang mommy ni JC. Tila siya estatwa na nakatitig dito. Napakaganda talaga ng mommy nito. Palagay niya nasa late 50s na pero ang dating parang 30s. Blonde ang buhok nito at kulay green ang mga mata. So, sa mommy ni JC nakuha ang kulay ng mga mata nito. I love how you admire me, Iha. But you are beautiful too. Sambit ng mommy nito na ikinapayuko niya. Nakakahiya talaga. Expect niya na aawayin siya nito dahil sa ginawa niya at mga pinagsasabi sa anak nito. Naramdaman niyang hinawakan nito ang baba niya at iniangat. Sumalubong sa kanya ang mga berde nitong mga mata. Ngumiti ito. Don't be shy, Iha. It's me, your future mother-in-law. Kaya dapat masanay ka sa akin. By the way, what are you doing here? Pagkasabi nun ay nakipagbeso pa ito sa kanya. Hindi pa ma-process ng utak niya ang sinabi nito. Mother-in-law? Iha, untag nito sa kanya. Kaya nabalik siya sa sarili. Po! Nauutal niyang sagot. Muli itong ngumiti. I asked, why are you here? Hindi mo naman siguro si Sir Manon ulit ang anak ko, di ba? Sinabayan pa nito ng pagtawa habang siya ay sobrang nahiya na talaga. Akala niya nakalimutan na nito. Hindi po. Pasensya na po talaga kayo nung nakaraan sa nangyari. Hindi na po mauulit. Hinging paumanhin niya. Ano ka ba, Iha? Wala yun. Ako pa nga ang magpapasalamat sa paninermon mo. Nagsawa na kasi ako at mabuti na lang nandiyan ka. Nakangiti pa rin nitong saad. Napangiti na rin tuloy siya dahil nakakahawa ang aura nito na tila ang saya-saya. You're more beautiful when you smile, Iha. Puri nito sa kanya. Palagay niya ay namula ang mga pisngi niya sa sinabi nito. Did Juan Carlos call you? Yes, tita. Tinawagan niya po ako at sabi niya nga po, puntahan ko siya rito. Hindi ko nga po alam ano yung pag-uutos niya. Ayaw sabihin sa phone tapos 20 minutes lang binigay para makarating ako dito. Napaka-demanding po talaga. Napatakip siya ng bibig nang ma-realize ang sinabi. Narinig naman niyang tumawa ito. It's okay, Iha. Like I said, feel free to say anything about my son. I don't mind as long as hindi pa naman paninira ng reputasyon niya. Sabay mahina nitong tawa. Napangiti na lang siya. Napakabait talaga ng mommy ng boss niya. Honey, let's go! Boses na sa tingin niya, daddy ni JC. Nasundan niya ng tingin ang tinitingnan ng mommy ni JC. Napakagwapo rin talaga ng daddy ng boss niya. Kamukha ni JC ang daddy nito. Sadyang ang mga mata lang ang nakuha sa mommy naman nito. Pagkalapit ng daddy ni JC ay mabilis siyang bumati. Good afternoon, sir. Sa honey ko, tita. Sa akin, sir. Dapat pareho kami. Di ba, honey? Humagikik naman ang mommy ni JC. Selos lang? Tara na, mahuli na tayo. Nandito na rin naman na si Adriana. She will take care of our son. Simpleng galawan niya ng anak mo Mana talaga sa'yo.
Wika ng mommy ni JC na ikinataka niya. I think Kevin did the job. Sambit ng daddy ni JC na mas ikinataka niya. Sige na iha, baka hinihintay ka na niya. May pupuntahan lang kami. Take care of my son. May sakit kasi yun at ayaw magpadala sa ospital. Buti nandito ka. Nasa 3rd floor ang kwarto niya. Pangalawang pinto paglabas mo ng elevator. Pahayag ng mommy nito. Ang tanging naintindihan niya lang ay ang sinabi nitong may sakit si JC. Sige po, ingat po kayo. Nasabi na lang niya. Hahakbang na sana siya papasok nang tawagin siya ng mommy ni JC. Kaya lumingon siya sa mga ito. Hadriana, if you wanna rape my son, go on. Wala siyang laban ngayon. Basta panagutan mo siya, iha. Nalaglag ang panga niya sa sinabi ng mommy nito na humahagik-gik pa bago tuluyang umalis. Naipilig na lang niya ang ulo. Seryoso ba talaga ang mommy nito? Kasi willing siyang i-grab, lalo na may basbas mula rito. Natatawa na lang siya sa kalokohang naiisip. Naglakad na siya papunta sa elevator. Napakasosyal talaga ng bahay at may elevator pa. Pagkarating sa 3rd floor ay naglakad na siya patungo sa ikalawang pinto. Pansin niya ang layo ng agwat ng unang pinto sa pangalawa at tanging 2 lamang na pintuan ang nandun. Nang matapat sa pintuan na pakay ay kakatok na sana siya pero kusa na itong bumukas kaya naiwan sa ere ang nakakuyom niyang kamao. You wanna punch me? Nakataas na kilay na tanong ni JC. Ibinaba niya ang kamay. I wish I could. Pakatok na po sana ako kaso mukhang kanina ka pa yata nakaabang. Sarkastiko niyang saad dito na pasimpleng pinasadahan ito ng tingin. Nakapajama ito at manipis na puting t-shirt lang ang suot. Bakas na bakas tuloy ang matipunong katawan. You're late. Untag nito sa kanya. Inirapan niya lang ito at nagtuloy ng pumasok kahit hindi pa siya nito pinapapasok. Late your face? Ano ko? Si Wonder Woman na isang tawag lang parang magic na nandito na? Reklamo niya dito. Naglibot ang kanyang mga mata at napanganga siya sa laki ng kwarto nito. Isang bahay sa loob ng bahay? Paano? Halos isang bahay na rin ito. May sala set, may minibar at may pintuan na sa tingin niya ay kwarto. Black and white ang pintura. Do you like it? Napapitlag siya nang dumampi sa kanyang leeg ang mainit nitong hininga. Hindi niya napansin na nakalapit na ito sa kanya. Tila bigla ay hindi siya naging komportable sa ayos nila. Nang maalala ang sinabi ng mami nito na may sakit daw ito ay mabilis siyang humarap dito at sinapo ang noo nito. Oh shit! May sakit ka! Saan ka ba kasi nagsususuot? Yan napapala mo sa kakapasok sa lahat ng butas. Magpatingin ka na nga sa doktor baka malala na yan. Sunod-sunod niyang sambit rito. Pero ang mokong nakangiti lang habang nakatitig sa kanya. Bigla niya tuloy binawi ang palad sa noo nito. Aatras na sana siya nang hinawakan siya nito sa bewang at hinapit palapit. Where do you think you're going? Malambing nitong tanong. Oh God, please help me. Ilayo mo ko sa tukso. Huwag ngayon. Bukas na lang. Napalunok siya ng ilang ulit pero itong traidor niyang mga mata ay nanatili talagang nakatitig dito. Ang sarap hugutin. Hindi marunong makisama. Unti-unti nitong binaba ang muka na tila hahalikan siya kaya naman naipikit niya ang mga mata. Pero bumulong lang to sa kanya. Take care of me. I'm sick. Malambing pa rin itong sambit. Doon ay tila natauhan siya kaya naitulak niya ito palayo. Para na rin maitago ang pagkapahiya dahil sa inaakala niyang hahalikan siya nito. Nakita niyang nakangiti ito ng nakakaloko. Hindi ako marupok. Lumayo ka nga sa akin. Saka anong alagaan? Anong tingin mo sa akin isang nurse? Sekretary ako, JC, at hindi nurse. Nawewang pa siya rito. Ngayon may sakit ka ako, tatawagin mo. Bakit? Nasaan ang mga nagpakasasa sa katawan mo? Bakit hindi silang tawagan mo? Tinalikuran niya ito. Ang dami-dami mo naman sinabi. Sorry na kung nagalit ka dahil akala mo halikan kita. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Kaya napaharap siyang muli rito. At ang mokong, wagas makangiti. Ang sarap bigwasan. Bakit naman ako magagalit? Saka hindi ako papahalik sa'yo, no? Baka mahawa pa ako. Oh really? Bakit pumikit ka? Nang aasar pa nitong wika.
Shut up! Napalakas na ang boses niya. Pero ito tilang tuwang-tuwa pa. Sorry, ayaw kasi kitang mahawaan dahil may sakit ako. Pero kapag wala na, you can kiss me whenever and wherever we are. Nakangiti pa rin itong wika. Oh shit! Bakit mas lalo itong gwapo sa pagkakangiti? Mahuhulog na naman siya niyan. Peste talaga. Tumikhim siya. Hindi na kailangan. I don't need your kiss. Saka hindi lang yung sakit mo ang mahawa ako, no? Baka pati kakatihan, mahawa ako. O kaya baka may sakit ka na yung... Napahawak pa siya sa baba upang isipin ang gustong sabihin. Yes, yun nga. Baka may STD ka or HIV ka na sa dami ng pinasukan mo. Nakita niyang napatanga ito sa kanya. Masyadong guilty ang kumag. Nagulat siya nang bigla itong sumigaw. What are you saying? Malinis ako at never ako magkakasakit. Saka gumagamit ako ng proteksyon. Inis na rin itong sigaw sa kanya. Nataranta siya nang bigla itong mapahawak sa ulo. Kaya mabilis niya itong nilapitan. Nabawi niya ang kamay na tila napaso dahil sa init nito. Fuck! Mahina siyang napamura. Nag-aapoy ito sa lagnat. Inalalayan niya ito maupo. Bakit hindi mo naman sinabing mataas ang lagnat mo? I did, but you're just too talkative. Imbis asikasuhin ako, puro daldal ginawa mo. Asik nito. Aba, kasalanan ko pa. Ikaw nga dyan may lagnat ka ng suplado mo pa rin. Ganti niya rito. Napapikit ito kaya mas lalo siyang nataranta. Hoy, huwag ka mamamatay. Dali na kita sa ospital. Tatawag lang ako na kasama. Akmang aalis na siya nang hawakan nito ang braso niya kaya napatingin siya rito. Pero nakapikit pa rin ito. Mamatay agad? I don't need to go to the hospital. Just stay here and please shut your mouth. Mas lalo ako magkakasakit sa ingay mo eh. Mahina nitong sambit. Kung ayaw mo pala ng maingay, sana hindi na lang Napatigil siya nang umuwi ito na tila nasasaktan. Mukhang masama nga talaga pakiramdam nito. Napabuga siya ng hangin. Okay, behave na muna siya ngayon. Kawawa naman ang mahal niya. Tara na, dun ka na sa kwarto magpahinga. Aya niya rito at inalalayan nitong tumayo. Ang bigat ng mokong. Kung ano-ano na ang naitatawag niya sa lalaking ito. Nang makarating sa kwarto nito ay mas lalo siyang namangha. Napaka-manly naman kasi ng dating at ang bango at linis din. Masinop naman pala to. Inalalaya niya ito hanggang sa kama. Palitan natin yung t-shirt mo, pasang-basa ng pawis. Hinawakan niya ang laylayan upang hubarin ito. Ako na. Pigil nito sa kanya pero hindi nga maiangat ang mga braso. Muli niyang hinawakan ito at huhubarin pero hinawakan nito ang kamay niya upang pigilan siya. Napipikon na siya, ang arte. Kung kaya mo naman pala, edi aalis na ako. Total kaya mo, di ba? Sarkastiko niyang sabi at aalisin na ang mga kamay ng una itong mag-alis. Go on, just don't leave. Baka sa boses nito ang pakiusap. Inirapan niya lang ito at tuluyan ng hinubad ang damit. Pagkaalis ng damit ay napadako ang inosente niyang mga mata sa dibdib nito na namumukol papunta sa ibaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na pandesal! Solve na ang almusal! Enjoying the view, baby girl? Napakagatlabi siya nang marinig ang tinig nito. Stop biting your lips. Baka hindi ako makapagpigil, baby girl. Dagdag nito. Napatingin tuloy siya rito. And she saw lust, desire, fire, and a lot of emotion in his green eyes. Ang lamig, baby girl. Daing nito nang maalalang wala nga pala itong damit. Wait, kukuha lang kita ng damit. Natataranta siyang nagtungo sa closet nito na may sariling pintuan. Hanep, pati closet parang kwarto ang laki. Puno ng halos mamahalin na damit. Hinahanap na niya ang pakay, baka lumala pa ang sakit nito. Nang makakuha ng isang putiring na t-shirt ay mabilis siyang lumabas at isinuot rito. Do you like what you see, baby girl? Nanunukso pa nitong tanong. Para mawala ang pagkapahiya ay inirapan niya ito. It's normal. Hindi lang naman ako ngayon nakakita ng ganyan, no? Nakita niyang napatiimbagang ito. At sino-sinong mga nakita mo na? Ilan? Mas maganda ba yung sa kanila? Sunod-sunod nitong tanong.
It's none of your business. Nakainom ka na ba ng gamot? Kumain ka na ba? Pag-iiba niya ng usapan. Hindi ito sumagot, bagkus inirapan siya. Ay, suplado. Huwag mo ko mairapan dyan, JC. Sumagot ka, baka iwanan kita. Banta niya rito. Tila naman nataranta ito sa sinabi niya. Wala akong gana. Gusto ko pa matulog. Umayos na ito ng higa at pumikit. Please tabihan mo ko. Himala at marunong makiusap ngayon ang boss niya. Hinubad niya ang kanyang blazer at sapatos pagkatapos ay sumampa na rin sa kama. Nakatalikod dito sa kanya pero bigla itong humarap at kinuha ang kanyang isang kamay upang gawing unan. Yumakap rin ito sa kanya. Smells so good, baby girl. Nakapikit pa rin ito habang inaamoy-amoy siya. Hey! Lalayo sana siya pero mas lalo siya nitong niyakap. Please, I wanna rest. Halos di na niya narinig ang boses nito. Maya-maya pa ay ramdam na niya ang mahinang paghilik ng boss niyang dragon. Ngayon ay malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. Hinaplos niya ang noo nito na bahagyang nakakunot pa, pababa sa matangos itong ilong. Napakakinis ng balat nito na talagang mahihiya ang pimples na tumubo. Pinindot-pindot niya pa ang ilong nito. Kainggit kasi, ang tangos eh. Hanggang sa mapadako siya sa mga labi nito na tama lang ang kapal. Namumutla ito ngayon, pero alam niya kung gaano kapula ang mga ito at kasarap. Putik! Nagiging manyak na siya! Tiningnan niya ang oras. Mag-alas-3 na ng hapon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay na ginawa nitong unan. Maingat din siyang tumayo at muling sinalat ang noo nito. Mainit pa rin ito, kaya naghanap siya ng bimpo. Nagtungo siya sa banyo nito na kasing laki na ng kwarto niya. Iba talaga kapag mayaman. Grabe! Nakakita naman siya ng maliit na planggana. Mukhang dinala na to kanina. Kinuha niya ito at nilagyan ng maligamgam na tubig. Bumalik siya sa tabi nito at inilagay sa noo ang bimpo. Napakaamo ng mukha mo kapag tulog ka. Pero kapag nagising, wala na. Isa ka ng dragon na bumubuga ng apoy. Ano nga ba meron sa nakaraan mo? Kausap niya rito kahit alam niya na di siya sasagutin nito. Natutulog kasi nga. Ilang beses niyang ginawa ang pagpunas dito bago nagdesisyong bumaba upang ipagluto ito ng lugaw at makahanap ng gamot. Tatawagan na rin niya ang kambal na di pa siya sure kung makakauwi nga ba talaga siya. Sa ngayon gusto niyang alagaan muna ang lalaki.